Ayos kung ganoon, tinatago mo pala ang lakas na iyon, ha? Mukhang ngayon pa lang talaga magsisimula ang totoong laban. Pagkatapos tuluyang humupa ang pagsabog, lumutang si Goku sa ere, balot ng maharlikang puting liwanag ang kanyang katawan, kalmado at pantay ang kanyang paghinga. Sa kabilang panig, dahan-dahang sumulong ang Daishinkan, nilalamo ng lilang aura ang espasyo sa paligid niya. 50% lang ng kanyang kapangyarihan, pero ang banggaan nila ni Goku ay nagpayanig sa mismong gininto ang mundo. Nagsalita ang Daishinkan sa kalmadong tinig, pero mailason itong parang kamandag. Tumingin ka sa paligid mo, Goku. Nakikita mo ba ang pagkawasak na ito sa lahat ng dako? Ito ang kabayarang binabayaran ang pag-iral ng mga saiyan sa mundong ito. Mariing kinuyom ni Goku ang kanyang kamao. Nagbitak ang salaming sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Kabayanan, kayo ang nagsimula ng lahat. Ipinatapon ninyo ang lahing saiyan. Nagpahirap kayo. Pumatay kayo. Ginamit ninyo si Frieza, sarili naming dugo, para burahin ang planetang Vegeta. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ito. Tumigas ang kanyang tinig. Pero bakit ninyo ako pinabayaan na mabuhay? Bakit hindi ninyo ako pinatay noong bata pa ako? Biglang naglaho ang Daishinkan. Sa sumunod na iglap, isang dumadagundong na banggaan ang sumabog sa ibabaw, nagpadala ng mga shockwave sa lahat ng direksyon. Hindi na isalag ni Goku ang atake. Inihagis pa atras ang kanyang katawan ng daan-daang metro, sumalpok sa pader ng nagyelong mga tipak. Napasinghap ang mga anghel. Napatakip si Zeno sa kanyang bibig ng hindi namamalayan. Tinitigan ng Daishinkan ang lugar kung saan bumagsak si Goku at sumigaw, Bardock, Zardock, Vegeta, ni hindi namin alam na umiiral kayo. Paano namin mapapansin ang isang hamak na insekto na nakatira sa isang munting planeta? Lalong lumamig ang kanyang tinig. Pero nang lumaki ka at nakita ka ni Lord Zeno sa torneo, hinangaan niya ang tapang mo at pinatawad ang buhay mo. Umungal siya. At tingnan mo kung ano ang ginawa mo ngayon, hayop ka. Ang mismong pag-iral mo ay isang pagkakamali sa balanse ng unibersong ito. Bumagal ang oras. Maging ang hangin ay nagyelo. Sumugod si Goku, sinibas ang hangin na parang pakpak na hampas. Diretso ang kamao niya sa mukha ng Daishinkan. Ayos ang atake mo, batang maihalo. Pero kailangan mo panggalingan. Ikinalulugod ko. Umiti ka pa rin? Pero nasalo iyon ng Daishinkan gamit ang isang kamay. Umiti siya, malamig, walang awa. Kaya papatayin ko ang bawat saiyan sa Earth. Isa kang banta na kailangang burahin. Umuwal si Goku, itinulak palalo ang kanyang kamao pasulong. Pinag-uusapan mo ang balanse, sigaw niya, sumabog ang liwanag sa paligid niya. Sinubukan mong patayin ang ama ko dahil lang gusto niya akong makita. Isang amang gusto lang makita ang anak niya. Nanginginig sa galit ang kanyang tinig. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napasigaw at nagdusa sa madilim na kuta, hanggang sa makalimutan ko kung sino ako. Kumawala si Goku sa hawak ng Daishinkan at muling sumuntok. Pero kinutya siya ng Daishinkan, sinalag ang suntok gamit ang likod ng kanyang kamay. Huwag mong sabihin ito na ang lahat ng kaya mo. Excited pa naman akong makalaban ka. Huwag mo akong biguin. Sumiklab ang galit ni Goku. Isinaksak niya ang isang malakas na suntok diretso sa tiyan ng Daishinkan. Dumura ng dugo ang Daishinkan at tumawa. Ha, hindi masama. Ngayon, subukan mo ito. Akin na ang turno. Nanginig ang mga anghel. Bumulong ang isa, nanginginig sa takot. Seryoso siya. Ayokong makita siyang umabot sa 100%. Ayokong mamatay dito. Ibinaba ni Goku ang ulo niya, saka itinaas, nagliliyab ang kanyang mga mata. Nabasag ang salaming ibabaw na parang durog na salamin. Nataranta si Zeno, nagtipo ng lakas at sumigaw, tigil. Walang nakarinig sa kanya. Sumulyap si Whis sa kanya, ay halong pagkadismaya, at nagsabi, wala nang nakakapansin sa presensya mo ngayon, Zeno. Ang mga kapangyarihan sa planetang ito ay pinupunit na ang mismong mga batas ng katwiran. Kay ironya, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Napakalungkot. Sunod-sunod ang hampas, bawat tamay nagbubuga ng mga kislap. Napupunit ang espasyo, tinatangay ang mga anghel na parang mga labi. Nanonood ang ama ni Zeno, namamangha, hindi inaalis ang tingin sa banggaan ng dalawang puwersa. Handa ka na ba sa ikalawang round, batang maihalo? Binasag ni Goku ang depensa ng Daishinkan. Isang sipa sa dibdib. Saka isang suntok. Walang atrasan. Isang suntok na pasan ang pang-aapi, pagpapatapon, dugo, ang lahing saiyan at paghihiganti. Ang banggaan ay naghiwa sa mismong espasyo. Sabay silang bumagsak, bumasag sa mga patong ng estruktura,
Tumago sa kawalan hanggang sa bumagsak sila sa isang napakalaking batong salamin sa ilalim ng palasyo. Sa ibaba ng palasyo, matindi ang laban ni Gohan, napapalibutan ng natitirang mga anghel at 3 Diyos ng pagkawasak. Biglang may pagsabog sa itaas nila. Bumagsak sina Goku at ang Daishinkan na parang isang meteor ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Gohan. Napasingit ng sigaw ang anghel. Sumigaw si Petuela. Sandali, nakita niyo rin ba iyon? Isang nilalang na may pakpak na bumabagsak kasama si Lord Daishinkan, o naghahalusinate lang ba ako? Napaatras si Belmod, halos matumba. Ang laban na ito ay lampas na sa antas natin. Napatigil si Biro sa gulat, halos hindi marinig ang boses niya. Kung mabigo ang Daishinkan na talunin siya, naniniwala akong ito na ang katapusan nating lahat. Dahan-dahang tumayo si Goku. Tumayo rin ang Daishinkan, lalo pang sumiksik ang lilang aura niya, pero ngayon may ibang apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Nagbago ang kanyang tinig. Ngayon pa lang ako nagsisimulang ma-enjoy ito. Gusto mo bang makita ang tunay na kapangyarihan? Sumagot si Goku na may ngiting walang awa. At hindi pa ako tapos. Sumigaw si Zardoc patungo sa ama ni Zeno, ang boses niya ay nagpapayanig sa mismong hangin. Hoy, halimaw na galit. Pupuntahan kita maya-maya. Alam kong nirerespeto mo ang mga batas ng labanan, hindi ba? Hindi sumagot ang nilalang. Pero nagsimulang umusok ang katawan nito, para bang kumukulo na ang galit niya. Sa silangang gilid ng wasak na ibabaw, nananatiling nakatigil si Bardock sa gulat, pinapanood ang isang aninong papalapit sa refleksyon ng ginintuang salamin. Ang aninong iyon ay si Zardoc, kalmadong naglalakad sa ibabaw ng mga basag na tipak ng bato. Sinubukan ni Bardock na mag-focus, nanginginig ang kanyang tinig. Iyon ba? Ama! Habang papalapit si Zardoc, itinaas ni Bardock ang ulo niya at isang kumikislap na luha ang dumausdos sa kanyang pisngi. Ama, buhay ka pa ba talaga? Akala ko. Naglaho ka na. Ipinatong ni Zardoc ang kanyang kamay sa makalangit na singsing sa liig ni Bardock at winasak iyon na parang marupok na salamin. Pagkatapos ay nagsalita siya sa malalim at mabigat na tinig, punong-puno ng sinaunang paninindigan. Dumating na ang huling sandali at magsisimula na ngayon ang panahon ng tunay na mga saiyan. Walang pag-aatubili, sumugod si Bardock at mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Umaagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ilang segundo ang lumipas, naglakad si Zardoc papunta kay Vegeta. Ipinatong ang kanyang kamay sa kulungang yelo at nagsalita sa isang sinaunang wika na matagal nang nalimutan sa loob ng milyon-milyong taon. Sumabog ang yelo na parang basag na salamin. Lumabas si Vegeta, umaapaw sa galit na parabang nakita niya ang lahat habang nakapirmi. Umuwal siya, papatayin ko ang mangkukulam na gumawa nito sa akin. Pero nang lumingon siya, nakita niya ang dambuhalang si Zardoc na nakatitig sa malayong trono. Napatigas si Vegeta, sandali, sino ka? Hindi man lang siya nilingon ni Zardoc. Nanatiling nakatuon ang kanyang tingin sa trono ng nakakatakot na nilalang. Tumayo ka, bagong prinsipe ng mga saiyan. Hindi hintayin ang kapalaran ng universo ang galit mo. Pagkatapos, inilabas ni Zardoc ang isang gintong hikaw. Ang unang bersyon. Ang ipinagbabawal, alamat na prototype na kahit ang mga anghel ay hindi pinayagang hawakan. Ibinigay niya ang isang hikaw kay Vegeta at ang isa kay Bardock. Nanlaki ang mga mata ni Vegeta. Ito ba? Ang orihinal na alamat? Ipinatong ni Bardock ang kanyang kamay sa balikat ni Vegeta. Walang oras para mabigla. Naghihintay si Alera sa sandaling ilihis ng ama ko ang kanyang tingin. Puputulin niya ang mga ulo natin. Itinaas ni Vegeta ang kanyang kamay. Itinaas din ni Bardock ang kanya. Idinikit nila ang mga hikaw sa kanilang mga tainga. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog at isang nilalang na purong kapangyarihan ang lumitaw. Gawin na natin. Gamitin mo. Ngayon na. Bargaton, Bardock plus Vegeta, isang di malalampasang pagsasanib na hindi pa kailanman nakita. Sa alinmang panahon. Itim na itim ang kanyang mga mata, kumikislap sa ginto, at ang kanyang aura ay nagangalit na parang bagong silang na bagyo ng bituin. Pinanood siya ni Whis na hindi makapaniwala, bahagyang nabawi ang kanyang composure. Sa matatag at seryosong tinig, sinabi niya, napakalakas mo na, pero mag-ingat ka sa babaeng iyon. Tunay na nakakatakot si Alera. Parehong itinapak ng mariin ang Daishinkan at ni Goku ang kanilang mga paa sa lupa. Naghari ang katahimikan sa lugar. Walang tunog ng labanan. Walang sigawan. Walang pagsabog. Tanging tibok ng mismong universo. Mabagal. Putol-putol. Para bang nag-aalangan ang realidad na magpatuloy.
Umuwol ang ginintuang salamin sa ilalim ng kanilang mga paa, hindi dahil sa bigat, kundi sa takot, para bang napagtanto na ng mundong ito na nalampasan na nito ang hangganan nito. Tinitigan ng Daishinkan si Goku. Hindi siya umatake. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras, naglakad ng may sinasadyang kalma, nag-iwan ng malawak na distansya sa pagitan nila. Itinaas niya ang kanyang kamay na may nakakatakot na composure at bumuo ng isang kakaibang enerhiyang globo. Sa isang misteryosong hampas, ibinagsak niya ito sa lupa. Nyanig ang buong kawalan. Nagbitak ang ginintuang salamin sa ilalim nila, para bang pinupunit na ang mismong pag-iral. Ilang sandali pa, may mga rosas na simbolo na lumitaw sa hangin. Ang kapangyarihan ay nasa aking utos. Pagkatapos, mula sa ilalim ng ibabaw, sumambulat ang naglalakihang mga tarangkahan, balot ng sinaunang mga metal, tinutunghayan ng mga mukhang bangungot. Dahan-dahan silang bumukas, nagpakawala ng nakakatindig balahibong alulong na tumatagos muna sa buto bago sa tainga. Ang tunog ay parang sigaw ng mga nilalang na nakakulong sa pagitan ng mga mundo, ipinanganak at namamatay sa iisang sandali. Pabulong na sabi ni Gohan, nanginginig, ano iyon? Halos maglaho ang kanyang tinig, para bang ang mismong lugar ay hindi na kinikilala ang mga salita. May ilang anghel na lumuhod, tuluyang tinamaan ng pagkaunawa. Nanginig ang kanilang mga katawan, namutla ang mga mukha. Hirap na huminga si Beerus, nanginginig ang puso niya, alam niyang hindi kailanman dapat ipinatawag ang bagay na ito. Kahit ang ibang mga Diyos ng pagkawasak, na dati walang pakialam kahit sa katapusan ng mga mundo, ngayon ay naramdaman na wala ring silbi ang kanilang mga pangil. Sa pinakamataas na labi ng palasyo, nakaramdam si Whis ng matinding paninikip sa dibdib, para bang may sinaunang ugnayan na biglang naputol. Isang luha ang dahan-dahang dumausdos sa kanyang pisngi. Naunawaan niya noon, hindi lang ito ang katapusan niya, kundi ang katapusan ng buong sistema ng kanyang uri. Mahinang nagsalita si Whis. Kung gayon, ito na nga talaga ang wakas. Kay Iron niya. Mamamatay ba ako sa kamay ng sarili kong ama sa mismong lugar na ito? Sa ibaba ng palasyo, bago kumilos ang Daishinkan papunta sa tarangkahan, lumingon siya at tiningnan ang kanyang mga anak. Tumigil ang lahat ng laban kay Gohan sa sandaling dumating si Goku. Maging ang hangin ay nagyelo. Nagsalita siya sa banayad na tinig na kailanman ay hindi pa nila narinig, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Patawad mga anak ko. Wala na akong ibang pagpipilian. Sa sandaling iyon, ang mga pusong hindi nila akalaing maaaring mabasag ay nabasag. May mga nakaunawa. May mga bumagsak. May mga umiyak. Sa kanilang huling mga sandali at may ilan na nawalan na ng pag-asa bago pa tumigil ang mismong oras. Pagkatapos, humarap siya kay Goku na nakatigil, marahas ang tibok ng puso. Sa kalmadong tinig at may nakakatakot na ngiti, sinabi niya, hintayin mo ako. Babalik ako agad. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Goku na ang mga salitang iyon ay hindi banta. Iyon ay pagpapaliban ng kamatayan. Pagkatapos, pumasok ang Daishinkan sa tarangkahan at naglaho. Sa sandaling nilamon siya nito, nagsimula ang sakuna. Isa-isang naglaho ang mga anghel, ang kanilang mga katawan ay nagiging alikabok na makalangit, sumisigaw at umiiyak. Habang marahas silang hinihila papasok sa mga tarangkahan. Kumakapit sila sa anumang mahawakan, kanino man, ngunit walang saysay. Maging ang nasa itaas, kasama si Whis, ay nagsimulang maglaho na parabang ang kanilang pag-iral ay panandalian lamang mula pa sa simula. Hindi na nakayanan ni Zardoc ang tanawin. May isang bagay sa loob ng kanyang dibdib na nabasag ng walang tunog. Tumingin si Whis sa kanyang mga kasamahan at binigkas ang kanyang huling salita na may karaniwan niyang malamig na ngiti. Vegeta, Bardock. Dito nagtatapos ang papel ko. Tapusin ninyo ang natitira. Iniligtas niya ang mundo mula sa kanilang pagbagsak. Ibigay ninyo ang pagbati ko kay Goku. Paalam. Walang nagawa ang fusion na Bargetia kundi sumigaw. Isang sigaw ng galit na nilamon ng kawalan. Ilang sandali pa, muling gumalaw ang tarangkahan, dahan-dahang bumukas, para bang ninanamnam ang pag-asa ng darating. Dumating ang kadiliman. Nakakatakot na usok ang bumuhos palabas, nilamon ng lilang aura ang kalangitan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Ang katawan ay kadiliman, nagkakabasag ang mga planeta sa paligid nito habang umaangat ito. Isang kapangyarihang hindi pa kailanman nakita sa buong kasaysayan ang dumaloy sa nilalang na ito. Mula sa kadiliman, bumukas ang mga lilang mata. Sinumang tumingin dito ay parang hinihila ang kaluluwa pabalik ng isang hakbang. Nabaluktot ang oras. Sumuko ang espasyo. Nagyelo sa kinatatayuan ang mga Diyos ng pagkawasak. Walang masabi si Beerus. Ang natitirang likas na instinto sa kanya ay pawang pagnanais na mabuhay.
Hingal si Gohan, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang lahat ng alam niya tungkol sa unibersong ito ay kasinungalingan. At si Goku. Nakatayo si Goku sa unahan, tahimik, tuwid ang likod, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Isang bagay lang ang sinasabi ng kanyang ekspresyon. Hindi ito labanan. Ito ang simula ng tunay na impyerno.